Gaano kalayo ang pinakamahabang biyahe na naranasan ninyo sakay ng bus? 5 oras? 10 oras? O baka naman umabot na kayo ng mahigit 1 araw sa daan? Sa Pilipinas, kawaw-amazing, may mga bus route na hindi lamang tumatawid sa ilang lalawigan. May mga biyaheng tumatawid pa sa magkakaibang isla gamit ang Ro-Ro Ferry at umaabot ng halos 3 araw bago makarating sa destinasyon. Sa listahang ito, aalamin natin ang mga 10 kumpanya ng bus na may ilan sa pinakamalalayong rutang naitala o publicly listed ngayong 2026. Kaya kung handa ka na kawaw-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Bachelor Express. Pinakamalayong pangunahing ruta, Davao hanggang Butuan City. Isa sa mga kilalang bus operators sa Mindanao at bahagi ng Yanson Group of Bus Companies. Isa sa mahabang regular na ruta nito ay ang Davao City hanggang Butuan City na may tinatayang road distance na humigit kumulang 285 kilometers. Karaniwang umaalis ang mga bus mula sa Davao City Overland Transport Terminal sa Ecoland at dumaraan sa Panabo, Tagum, Nabunturan, Moncayo, San Francisco at Bayugan bago makarating sa Butuan. Kahit nasa iisang malaking isla lamang ang biyahe, mahaba pa rin ito dahil sa dami ng lungsod, bayan, bulubunduking bahagi at kurbadang dinaraanan. Ang normal na travel time ay nasa 6.5 oras, ngunit maaari itong humaba dahil sa traffic sa Davao at Tagum, road construction, panahon at mga stopover. Mahalaga ang rutang ito dahil pinagdurugtong nito ang Davao Region at Caraga. 2 rehiyong may malaking ambag sa negosyo, agrikultura, pagmimina at turismo sa Mindanao. May mga balita rin nito lamang July 2026 tungkol sa planong Davao Cagayan de Oro service ng Bachelor Express na dadaan sa Butuan. Ngunit kailangang kumpirmahin muna ang opisyal na schedule nito. Number 9, Rural Transit Mindanao Incorporated o RTMI. Sa ika-9 na pwesto, kawaw-amazing, ang RTMI, isa ring malaking miyembro ng Yanson Group. Isa sa pinakamalayong rutang iniuugnay sa kumpanya ay ang Dipolog City hanggang General Santos City, na may tinatayang road distance na humigit kumulang 448 kilometers. Sa rutang ito, kailangang baybayin ng bus ang malaking bahagi ng Kanluran, Hilaga at gitnang Mindanao bago makarating sa timog. Karaniwang sakop ng biyahe ang mga lugar patungong Oroquieta, Ozamis, Iligan, Cagayan de Oro at mga pangunahing highway sa Bukidnon at Central Mindanao. Maaring umabot ng 15 hanggang 16 na oras ang buong biyahe. Depende sa eksaktong ruta, dami ng pasaherong sumasakay at bumababa, kondisyon ng kalsada at haba ng stopover. Hindi ito simpleng express trip dahil nagsisilbi rin itong mahalagang transport link para sa mga estudyante, manggagawa, negosyante at pamilyang kailangang maglakbay sa magkakalayong bahagi ng Mindanao. May mga public schedule listing noong 2026 para sa Jansan Dipolog service, ngunit maaaring magbago ang oras at bilang ng biyahe, kaya mahalagang kumpirmahin ito sa terminal. Number 8, 5-Star Bus Company at Genesis Transport. Sa ika-8 pwesto, kawaw-amazing, ang 5-Star Bus Company at Genesis Transport. Mahalagang linawin na magkaibang kumpanya ang dalawa at hindi sila iisang operator. Pinagsama lamang sila sa item na ito dahil magkasama silang inilagay sa orihinal na listahan. Sa dalawang kumpanya, 5-Star ang may mas mahabang regular na line haul route, kabilang ang Cubao hanggang Tugigaraw at Piat sa Cagayan. Depende sa terminal at highway na dadaanan. Ang biyahe ay nasa tinatayang 450 hanggang 480 kilometers. Mula sa Metro Manila, karaniwang dumaraan ang mga bus sa Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Isabela bago pumasok sa Cagayan. Ang biyahe ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 12 oras, lalo na kung maraming stopover at mabigat ang trapiko. Samantala, mas nakatuon ang Genesis Transport sa Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Baler at Baguio, kasamang premium Joy Bus services nito.
Ayon sa 2026 route listings ng 5-star, mayroon itong biyahe mula Tuguegarao, Piat, Madela at Santiago patungong Cubao, kaya kabilang ito sa may pinakamalawak na Northern Luzon coverage. Number 7, Victory Liner. Isa sa pinakamatanda at pinakakilalang provincial bus company sa Pilipinas. Ang pinakamalayong ruta nito ay patungong Apari, Cagayan, mula sa Camyas o iba pang terminal nito sa Metro Manila. Ang direct road distance ay karaniwang tinatayang nasa 545 hanggang 555 kilometers. Habang ang ilang commercial route measurement ay umaabot sa humigit kumulang 628 kilometers, depende sa eksaktong terminal at rutang sinusundan ng bus. Mula Metro Manila, dumaraan ang bus sa Central Luzon at Cagayan Valley, kabilang ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Tuguegarao at mga bayan sa Hilagang Cagayan bago makarating sa Apari. Malapit sa bunganga ng Cagayan River, umaabot ng humigit kumulang 11.5 hanggang 13 oras ang biyahe. Dahil araw-araw itong bumabaybay sa mahabang highway, gumagamit ang Victory Liner ng iba't ibang klase ng bus, katulad ng regular air-conditioned, deluxe at first class sa ilang northern routes. Number 6, Mindanao Star. Sa ika-6 na pwesto ay isang bus operator na bahagi rin ng Yanson Group. Ang pinakamalayong ruta nito ay ang Davao City hanggang Zamboanga City na may tinatayang road distance na nasa 640 hanggang 650 kilometers. Itinuturing ito na isa sa pinakamahabang puro na overland bus routes sa buong Mindanao dahil hindi na kailangang sumakay ng Roro Ferry. Ngunit halos tinatawid naman ito ang lapad ng timog na bahagi ng isla. Mula Davao, maaring daanan ng biyahe ang Digos, General Santos o mga pangunahing junction sa Central Mindanao bago magpatuloy sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Maaari itong tumagal ng 18 hanggang 24 na oras dahil sa haba ng ruta, checkpoint, traffic, road repairs at panahon. Noong huling bahagi ng 2025, opisyal na binigyang diin ng mga otoridad ang pagbubukas ng Davao-Zamboanga route bilang pinakamahabang overland route sa Mindanao. Number 5, Alps the Bus. Pinakamalayong ruta, Cubao hanggang San Jose de Buenavista, Antique. Sa ika-5 pwesto naman kaw-amazing ang Alps the Bus. Bagamat mas kilala ito sa mga biyahe mula Metro Manila patungong Batangas at Bicol, lumawak na rin ang network nito patungong Western Visayas. Isa sa pinakamalayong publicly listed routes nito ngayong 2026 ay ang Cubao hanggang San Jose de Buenavista sa Antique. Ang tinatayang aktual na ruta kasama ang mga highway at Roro crossing ay umaabot sa humigit kumulang 680 kilometers. Karaniwang binabagtas ng ganitong inter-island trip ang Metro Manila hanggang Batangas Port, saka tumatawid patungong Mindoro. Pagkatapos, tatahakin ng bus ang Mindoro bago sumakay muli ng Roro patungong Katiklan at magpatuloy sa mga bayan ng Antique gaya ng Pandan, Sebaste, Culasi, Tibiao, Barbaza, Lawan, Bugasong at Patnongon bago makarating sa San Jose de Buenavista. Ang public schedule listing nito lamang July 2026 ay nagtala ng humigit kumulang 23 oras na travel time at limitado o weekly na biyahe, kaya kailangang tiyakin muna ang aktwal na araw ng departure. Number 4, Ultrabus. Kaw-amazing! Isang pangalan na matagal nang konektado sa mga biyahe sa pagitan ng Metro Manila at Eastern Visayas. Mula sa Pasay o Cubao, may mga unit at affiliated operations ito na bumabiyahe patungong Leyte at Southern Leyte, kabilang ang Baybay, Sogod at Maasin. Depende sa pinakahuling destinasyon ang kabuuang ruta at tinatayang nasa 900 hanggang 950 kilometers kasama ang Roro Crossing. Mula Metro Manila, babagtasin ng bus ang Calabarzon at buong Bicol Peninsula hanggang Matnog, Sorsogon. Isasakay pagkatapos ang buong bus sa Roro Ferry patungong Allen sa Northern Samar. Mula roon, daraan ito sa Calbayog, Catbalogan at San Juanico Bridge patungong Leyte bago magpatuloy
magpatuloy sa Baybay, Sogod o Maasin. Ang biyahe ay maaaring tumagal ng 24 na oras hanggang 30 oras dahil malaking bahagi ng oras ang maaaring maubos sa pila at paghihintay ng barko. May mga 2026 listing para sa araw-araw o regular na Pasay Southern Leyte trips. Ngunit magkakaiba ang operator, unit at dispatch arrangement na gumagamit ng Ultrabus branding. Number 3, DLTB Company o Del Monte Land Transport Bus Company. Hindi lamang Sorsogon o Pio Duran ang naaabot nito. May mga ruta rin ang kumpanya mula Metro Manila patungong Samar at Leyte, kabilang ang Tacloban, Ormoc, Palumpon at Giwan. Ang Pasay hanggang Giwan route ay tinatayang umaabot sa halos 1,000 kilometro kapag isinama ang buong road network at Roro Crossing. Mula Pasay o Cubao, dumaraan ang bus sa Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Pagdating sa Matnog Port, isinasakay ang bus sa ferry patungong Northern Samar. Para sa Tacloban at Leyte routes, magpapatuloy ito sa western side ng Samar at tatawid sa San Juanico Bridge. Para naman sa Giwan, liliko ang biyahe patungong Eastern Samar. Ang Manila-Leyte trip ay karaniwang tumatagal ng 22 hanggang 27 oras, ngunit maaari pang humaba kapag maraming sasakyan sa Matnog at Allen ports. Number 2, Philtranco Service Enterprises. Pinakamalayong kilalang ruta, PITX o Pasay hanggang Davao City. Sa ikalawang pwesto naman ka-wow amazing ay ang Philtranco, ang makasaysayang bus company na dating kilala sa tinatawag na Luz Viminda Service. Ang ruta nitong Metro Manila hanggang Davao ay may tinatayang haba na 1,457 kilometers mula PITX o Pasay. Binabagtas ng bus ang Maharlika Highway sa Southern Luzon, sumasakay ng Roro sa Matnog, tumatawid sa Samar at Leyte, saka muling sumasakay ng ferry mula Southern Leyte patungong Surigao bago magpatuloy sa Agusan at Davao. Mahalagang linawin ang status nito ngayong 2026. Noong February, naiulat na pansamantalang inihinto ng Philtranco ang operasyon pagsapit ng March 30 dahil sa pagkalugi. Bagamat nilinaw ng management na temporary suspension at hindi tuluyang pagsasara ang plano. Kasabay nito, may mga online schedule at fare listing pa rin para sa PITX Davao at iba pang Mindanao destinations. Dahil pabago-bago ang operational status, kailangang direktang kumpirmahin sa Philtranco o PITX kung aktwal na ang departure bago bumiyahe. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow amazing. Number 1, Ceres Transport. Ang Ceres Transport ay bahagi ng Yanson Group of Bus Companies. Ang Cubao hanggang General Santos route nito ay inilunsad noong September 2025 at nagpatuloy sa mga public schedule listing nitong 2026. Ang buong biyahe ay tinatayang mahigit 1,400 kilometers at maaaring lumapit sa 1,500 kilometers depende sa terminal, pantalan at eksaktong detour. Dahil dito, ipinakilala ito bilang pinakamahabang direct provincial bus route ng kumpanya at isa sa pinakamahabang bus journey sa Pilipinas. Mula Cubao, tutungo ang bus sa Batangas at tatawid sa Mindoro. Mula roon, tatawid ito muli patungo sa Panay at daraan sa Iloilo bago tumawid sa Negros. Babagtasin nito ang Bacolod at Dumaguete, saka sasakay ng panibagong ferry patungong Dapitan. Pagdating sa Mindanao, magpapatuloy ito sa Dipolog, Ozamis, Iligan, Cagayan de Oro at Bukidnon bago tuluyang makarating sa General Santos. Maaring tumagal ng humigit kumulang 47 hanggang 67 na oras ang biyahe. Depende sa ferry schedule, panahon, traffic at stopover. Sa madaling salita, posibleng 2 gabi o halos 3 araw kang nasa iisang bus bago makarating sa dulo ng ruta. Mga ka-wow amazing, sa 10 kumpanyang ito, alin ang pinakamalayong nasakyan ninyo? Kaya ba ninyong bumiyahe ng halos 3 araw mula Cubao hanggang General Santos nang hindi sumasakay ng eroplano? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.